Itinapon na parang basura, pinalaya sa gitna ng ulan habang dala ang anak na itinanggi ng sariling ama. Isang pirasong papel ang sumira sa lahat. Hindi akin ang batang yan, ang sabi niya. Ngunit 10 taon ang lumipas, ang batang itinakwil ay muling magpapakita. Bit-bit ang mukha ng lalaking nanira sa kanyang ina. Sino ang luluhod? Sino ang magbabayad? Ito ang kwento ng isang inang hinding-hindi susuko. Pirmahan mo na ang mga papel na yan, Isa. Huwag mo nang balaking gamitin ang tiyan mo para manatili sa buhay ko. Alam nating dalawa ang totoo. Hindi akin ang batang iyan. Ang boses ni Leandro ay kasing lamig ng hanging dumarating bago ang isang malakas na bagyo. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng awa. Ang bawat salita niya ay parang isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng kanilang sala. Dahan-dahang napaangat ang tingin ni Isadora. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay masayang itinatahi ang nalaglag na butones ng paboritong polo ni Leandro ay biglang napatigil. Hawak pa rin niya ang karayom at sinulid, ang simbolo ng kanyang tahimik at matiyagang pag-aalaga sa kanilang pagsasama. Sa kanyang likuran, nakatago ang isang maliit na paper bag na naglalaman ng isang pares ng sapatos na pangsanggol. Isang sorpresa sana para sa kanilang 3 buwan ng pagbubuntis. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatingin sa puting sobrang inilapag ni Leandro sa ibabaw ng lamesa. Ang salitang Petition for Divorce and Waiver of Paternity ay tila nagliliyab sa kanyang paningin. Leandro, ano ito? Bakit mo sinasabi ang mga bagay na yan? Ang boses ni Isa ay halos isang bulong, puno ng pagkalito at hapdi. Magkakaanak na tayo. Ito na ang pangarap nating dalawa. 'Di ba? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leandro. Humakbang siya palapit, ngunit hindi para yakapin ang asawa, kundi para lalong iparamdam ang distansya sa pagitan nila. Pangarap natin? O plano mo para makuha ang pera ko? My mother was right. You are just a gold digger, Isa. At wag mo akong lokohin. My lawyer already has the proof na hindi ako ang ama ng dinadala mo. Kasabay ng mga salitang yon, narinig ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok ang isang babaeng nagniningning sa suot na mga alahas. Ang bawat hakbang ng kanyang matataas na sapatos ay tila tinatabakan ang dangal ni Isa. Si Celestina Arguelles, may dala itong ngiting mapangapi. Isang nanangiting nagsasabing siya na ang nagwagi bago pa man magsimula ang laban. Hi Isa, I told you right? Ang basurang tulad mo ay hindi kailanman magkakasya sa mundong kinalalagyan ni Leandro. Wika ni Celestina habang kumakapit sa braso ng lalaki. Don't worry. Binayaran na namin ang hospital bills mo para sa abortion kung gusto mo. We just want you out of this house. Now, parang binuhusan ng nagyayelong tubig ang buong pagkatao ni Isa. Ang maliit na pares ng sapatos na kulay asul ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga kamay at gumulong sa sahig. Huminto sa paanan ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Ang kanyang pandinig ay tila nabingi. Tanging ang mabilis na tibok ng kanyang pusong nagkakalasog-lasog ang kanyang naririnig. Ang bawat sulok ng bahay na itinuring niyang tahanan ay biglang naging banyaga at mapanganib. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang pagbigat ng kanyang dibdib na tila may nakadagan na malaking bato. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang dangal ng batang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mga luha ng pagkakanulo. Ang kanyang mga tuhod ay nangihina. Ang kanyang buong mundo ay tila isang marupok na baso na nahulog at nadurog sa libu-libong piraso. Tumingin siya kay Leandro, naghahanap ng kahit katiting na anino ng lalaking nangako sa kanya ng habang buhay sa ilalim ng mga bituin sa San Isidro. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero,
Isang taong may pusong bato at mga matang puno ng pandidiri. Wala ka bang sasabihin? O baka naman nag-iisip ka na kung magkano pa ang mahihingi mo? Muling pangungutya ni Celestina. Get your things, Isa. O gusto mong tawagin ko pa ang mga security para kaladkarin ka palabas? Inayos ni Isa ang kanyang pagkakatayo sa kabila ng panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi siya kumuha ng kahit anong gamit na binili ni Leandro. Ang tanging kinuha niya ay ang lumang kamera na pag-aari ng kanyang yumaong ama na nakapatong sa gilid ng estante. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang apoy ng pait at determinasyon ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Habang naglalakad siya patungo sa pinto, bit-bit ang kanyang durog na puso at ang katotohanang siya ay itinakwil. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang imahe ni Leandro at Celestina na magkasama sa loob ng maliwanag at marangyang bahay ay habang buhay na nakatatak sa kanyang isipan. Isang masakit na litratong hinding-hindi niya malilimutan. Lalabas siya sa ulan, maglalakad sa dilim, nang walang kasiguruhan, ngunit alam niya sa kanyang sarili na hindi siya mag-iisa. Saan dadalhin ng isang inang sugatan ang kanyang durog na puso? Kung ang taong dapat na magtatanggol sa kanya, ang siya mismong pumaslang sa kanyang pag-asa. Huwag kang mag-alala, anak. Kahit tuyo lang ang ulam natin ngayon, busog naman tayo sa pagmamahal. Darating din ang araw, hindi na tayo magbibilang ng barya para lang may pambili ng gatas mo. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na ibinubulong ni Isadora sa kanyang sarili habang hinihimas ang kanyang malaking tiyan sa gitna ng isang madilim at masikip na paupahan sa Cebu. Ang amoy ng nilagang isda mula sa kapitbahay at ang alimuom mula sa semento pagkatapos ng ulan ang naging pamilyar na samyo ng kanyang bagong simula. Malayo sa marangyang mansyon sa San Isidro, malayo sa lalaking nang iwan sa kanya sa gitna ng kawalan, ang bawat araw ni Isa sa Cebu ay isang pakikipagsapalaran sa hirap. Sa umaga, naglalabas siya ng mga tumpok-tumpok na damit ng mga nangungupahan din sa kanilang compound. Ang kanyang mga kamay na dati ay malalambot at tanging kamera lang ang hinahawakan, ngayon ay magaspang na, namumula, at tila nanginginig sa bawat kuskos sa lababo. Sa gabi, naguhugas siya ng mga pinggan sa isang maliit na karinderya, kapalit ng tira-tirang pagkain at ilang pirasong barya. Tinitiis niya ang kirot sa kanyang likuran at ang pamamanas ng kanyang mga paa, dahil ang bawat sentimo ay katumbas ng pag-asa para sa batang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Isang gabi, habang ang buong lungsod ay tila nahihimbing sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, naramdaman ni Aiza ang kakaibang sakit. Ang bawat patak ng ulan sa bubong nayari sa luma at kalawangin na yero ay tila nakikipagsabayan sa mabilis na pintig ng kanyang puso. Mag-isa siyang naglakad patungo sa pampublikong ospital, bit-bit ang isang maliit na bag ng mga lumang damit na bigay ng mga kapitbahay at ang kanyang lumang kamera na nakasabit sa kanyang leeg, ang tanging kayamanan na hinding-hindi niya ipagbibili kahit gaano pa siya kagutom. Sa loob ng ward na puno ng mga umiiyak na sanggol at amoy ng gamot, isinilang ni Isa si Lucian. Sa unang pagkakataon na narinig niya ang malakas na iyak ng kanyang anak, ang lahat ng pagod, gutom, at pang-aalipustang natanggap niya ay tila naglaho nang idampi ang malambot na balat ng sanggol sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Isa ang isang uri ng kalakasan na hindi niya akalaing taglay niya. Sa bawat kurap ng mga mata ni Lucian, nakikita niya ang kanyang sarili. Ngunit nakikita rin niya ang mukha ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Isang mapait na paalala ng nakaraan, ngunit isang matamis na biyaya ng kasalukuyan. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang maliit na bata na dati ay karga-karga lang ni Isa ay isa na ngayong masigla at matalinong bata. Si Leo ay lumaking mulat sa hirap ng buhay, ngunit punong-puno ng talino at malasakit. Isang hapon, habang naglalakad sila pauwi galing sa eskwelahan, dumaan sila sa isang parke
kung saan may isang pamilyang nagpipiknik. Nakita ni Leo ang isang batang lalaki na karga-karga ng kanyang ama. Tumatawa habang inihahagis sa hangin. Napatigil si Leo. Tumingala siya kay Isa. Ang kanyang mga matang kasing linaw ng kristal ay puno ng isang tanong na matagal nang iniiwasan ng kanyang ina. Mama, ang malamig na tinig ni Leo ay tila isang munting tinik na bumaon sa puso ni Isa. Bakit po yung ibang bata? May kasamang papa. Nasaan po ang papa ko? Galit po ba siya sa akin kaya hindi niya tayo binibisita? Nanigas ang buong katawan ni Isa. Ang bawat tunog sa paligid, ang huni ng mga ibon, ang tawanan ng mga tao, ay tila biglang huminto. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabilis na pag-iinit ng kanyang mga mata. Paano mo ipapaliwanag sa isang inosenteng bata na ang kanyang ama ay itinuring siyang isang pagkakamali? Paano mo sasabihing ang taong dapat na magpoprotekta sa kanila ang siyang unang nagtaboy sa kanila sa dilim? Dahan-dahang lumuhod si Isa para mapantayan ang tingin ng kanyang anak. Inayos niya ang gulugulong buhok nito at pilit na ngumiti. Kahit na ang kanyang puso ay kasalukuyang nagkakalasog-lasog sa loob ng kanyang dibdib. Anak, ang papa mo ay nasa malayo. Pinili niya ang ibang daan na hindi tayo kasama. Ang tanging nasabi niya sa gitna ng pagsikip ng kanyang dibdib. Ngunit huwag kang mag-alala dahil ang pagmamahal ko sa iyo ay sapat na para sa dalawang tao. Ako ang magiging nanay mo at ako rin ang magiging tatay mo. Niyakap ni Leo ang kanyang ina ng mahigpit, ngunit ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay punong-puno ng mga katanungang hindi pa nasasagot. Sa likod ng mga mata ni Isa, muling naglaro ang huling gabi sa San Isidro, ang ulan, ang malamig na tingin ni Leandro, at ang halakhak ni Celestina. Habang pinagmamasdan ng kanyang anak, isang pangako ang muling nabuo sa kanyang isipan. Gagawin niya ang lahat para magtagumpay, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para ipakita sa buong mundo na ang isang inang itinapon ay kayang lumikha ng sarili niyang liwanag. Ngunit hanggang kailan kayang protektahan ni Isa si Leo mula sa katotohanang ang mukha nito ay ang mismong mukha ng lalaking kinamumuhian niya? At ano ang gagawin niya kung isang araw ang nakaraang pilit niyang tinatakbuhan ay kusang kumatok sa kanilang pintuan? Ang bawat kislap ng lente ay hindi lang kumukuha ng imahe, anak. Ibinubunyag nito ang mga kwentong hindi kayang bigkasin ng bibig. Ipinapakita nito ang ganda sa gitna ng dusa at ang liwanag sa likod ng bawat anino. 10 taon na ang lumipas, ngunit ang boses ni Isadora ay nananatiling malumanay pero puno ng awtoridad habang tinuturuan niya si Leo na hawakan ang kanyang lumang kamera. Wala na ang amoy ng sabon at pagod mula sa paglalaba. Ngayon, ang paligid ni Isa ay puno na ng amoy ng kape, mga papel na pang-print, at ang preskong hangin ng kanyang sariling studio sa Cebu, ang liwanag at anino. Hindi naging madali ang pag-akyat sa rurok. Mula sa pagiging tagahugas ng pinggan, naging tagabitbit siya ng gamit ng mga sikat na photographer, hanggang sa ang sarili niyang mga kuha, mga litrato ng mga mangingisdang lumalaban sa alon, at mga inang nagtitinda sa kalsada ay naging paborito ng mga international magazines. Ang bawat click ng kanyang kamera ay naging paraan niya para paghilumin ang sariling sugat. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, ang kanyang puso ay nananatiling isang kuta na mahirap pasukin. Mama, tignan mo po ito. Ang ganda ng tama ng araw sa dagat. Masayang tawag ni Leo. Ang 10 taong gulang na bata ay isang banyaga sa pait ng nakaraan. Siya ay matangkad, matalino, at may mga daliring sadyang nilikha para sa pagtugtog ng violin. Ngunit sa bawat paglaki ni Leo, lalong nagiging malinaw kay Isa ang mga bakas ni Leandro sa mukha ng bata. Ang hugis ng panga, ang matalas na ilong, at ang paraan ng pagkunot ng noo kapag nag-iisip. Isang hapon, habang nag-aayos si Isa ng kanyang gallery, dumating si Gabriel Santillan,
Si Gabriel ay isang guro sa sining at isang byudo na naging matalik na kaibigan at tapat na taga-suporta ni Yisa sa Cebu. May dala siyang 2 tasa ng kape at ang kanyang laging mainit na ngiti na tila kayang tunawin kahit ang pinakamalamig na yelo. Sa puso ni Isa, masyado ka na namang nagtatrabaho, Isa. Puna ni Gabriel habang inilalapag ang kape. Minsan, kailangan mo ring huminga. Hindi ka na tumatanda. Ang mga alaala na lang ang dapat nating pinapatanda, hindi ang sarili natin. Ngumiti ng bahagya si Isa, ngunit mabilis ding nag-iwas ng tingin. Salamat, Gabriel. Alam mo namang para kay Leo ang lahat ng ito. Ayokong maranasan niya ang hirap na dinanas ko. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Isa na nakapatong sa lamesa. Isang banayad na haplos na puno ng paggalang at lihim na pagmamahal. Alam ko, pero sana, payagan mo rin ang sarili mong maging masaya. Hindi lahat ng lumalapit sa iyo ay may dalang bagyo. Ang iba ay gusto lang maging silong mo sa ulan. Naramdaman ni Yaisa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang pamilyar na takot, ang muling gumising sa kanyang dibdib. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang marangyang bitag na minsan na siyang winakasan. Gusto niyang maniwala kay Gabriel, gusto niyang sumandal sa balikat nito, ngunit ang bawat alaala ni Leandro ay nagsisilbing babala. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay at nagkunwaring may inaayos sa kanyang kamera. Hindi pa ako handa, Gabriel. Sapat na sa akin ang ganito. Bulong niya. Naintindihan ni Gabriel ang katahimikan ni Gisa. Hindi siya namilit. Bagkus ay tumayo siya at lumapit kay Leo para tulungan itong mag-ayos ng violin strings. Ang tagpong iyon, ang kanyang anak, at ang lalaking laging nariyan para sa kanila, ay nagbigay kay Isa ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit alam niya, ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Ang katahimikan ng hapon ay nagambala nang pumasok ang isang courier sa studio. May dala itong isang elegante at kulay gintong sobre. Pagbukas ni Isa, ang kanyang hininga ay tila tumigil. Isa itong opisyal na imbitasyon mula sa National Fisheries and Logistics Gala sa Manila. Sila ay naghahanap ng isang tanyag na photographer para gawa ng dokumentaryo ang kanilang anibersaryo. At sa ibaba ng sulat, ang pangalan ng chairman ng kaganapan ay nakasulat sa makapal at itim na tinta, Leandro Quintero. Naramdaman ni Yisa ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang papel na hawak niya ay tila naging isang mainit na uling na nanggigising sa natutulog na galit at pait sa kanyang sistema. Pagkatapos ng 10 taon ng pagtatago at pagbuo ng sarili, ang tadhana ay muling humahatak sa kanya, pabalik sa lugar kung saan siya tinapon na parang basura. Mama, okay ka lang po? Bakit po namumutla kayo? Tanong ni Leo na lumapit na pala sa kanya. Tumingin si Isa sa mukha ng kanyang anak. Ang mukha na magiging mitya ng isang malaking pagsabog kung makikita ng mga Quintero. Kailangan niyang magdesisyon. Tatakbo ba siya ulit at mananatili sa anino? O haharapin niya ang liwanag at ang lalaking kumuha ng lahat sa kanya, bitbit ang katotohanang 10 taon na niyang itinatago. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Isa. Ang imbitasyong hawak niya ay hindi ilang isang trabaho. Ito ay isang hamon mula sa nakaraan. Isang hamon na hindi na niya kayang talikuran kung gusto niyang tuluyang maghilom ang kanyang mga sugat. Ang nakaraan ay hindi na lang basta alaala. Ito ay isa ng pintuan na muling bumubukas at sa likod nito ay naghihintay ang taong hindi pa nakakatanggap ng kanyang kabayaran. 10 taon. 10 taon ko itong pinaghandaan. Pero bakit pakiramdam ko ay ngayon pa lang ako tuluyang guguho sa harap ng mundong pilit kong tinalikuran? Ang boses sa isip ni Isadora ay tila isang sirang plaka habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa gilid ng entablado ng Grand Ballroom sa Manila. Ang paligid ay nagniningning sa ginto at kristal, puno ng mga taong ang bawat suot ay katumbas ng ilang taong pagtatrabaho
ng isang ordinaryong mangingisda. Ito ang gabi ng National Fisheries Excellence Awards at siya, ang dating basurang itinapon sa San Isidro, ang kinuha para kumuha ng mga opisyal na larawan. Mama, ayos lang ba ang kurbata ko? Hindi ba nakakatawa ang itsura ko? Tanong ni Leo habang hinihila ang kanyang maliit na taksido. Ngayong gabi, hindi lang anak ng photographer si Leo. Siya ang inimbitahang mag-perform ng violin bilang espesyal na bilang. Hinawakan ni Yesa ang magkabilang balikat ng anak. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig, ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. Ang gwapo-gwapo mo, anak. Isipin mo lang na tayo lang dalawa ang narito. Tugtugin mo ang musika ng puso mo. Nang magsimula ang programa, pumuwesto si Isa sa dilim, sa likod ng kanyang malaking lente. Ito ang kanyang tanging panangga, ang kamera na nagsisilbing pader sa pagitan niya at ng realidad. Ngunit ang pader na yon ay tila biglang nayanig ng i-anunsyo ng MC ang guest of honor para sa gabi. Ladies and gentlemen, let us all welcome the chairman of Quintero Logistics and the pride of the industry, Mr. Leandro Quintero. Ang masigabong palakpakan ay tila naging isang malabong ugong sa pandinig ni Isa. Mula sa kanyang lente, nakita niya ang pagpasok ng isang lalaki, Leandro. Mas matanda, mas seryoso, at mas makapangyarihan ang dating nito kaysa sa huling gabi na nakita niya ito. Ang bawat hakbang ni Leandro patungo sa presidential table ay tila tinatapakan ang natitirang tapang sa dibdib ni Isa. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang panginginig ng kanyang mga tuhod na tila anumang sandali ay bibigay. Ngunit ang tunay na unos ay dumating nang tawagin na si Leo sa entablado. And now, to give us a special musical performance, the young prodigy from Cebu, Lucian Vergara. Lumabas si Leo bitbit ang kanyang violin. Ang liwanag ng spotlight ay tumama sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang buong ballroom ay tila natahimik ng hindi maipaliwanag. Hindi dahil sa galing ng bata, kundi dahil sa isang imaheng hindi mapagkakailan ng sinuman. Sa gitna ng karamihan, napatayo ng bahagya si Leandro. Ang baso ng mamahaling wine na hawak niya ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pagkainip, ngayon ay nakatitig ng buong pagkagulantang sa batang nasa entablado. Ang hugis ng mukha ni Leo, ang paraan ng kanyang pagtayo, ang seryosong tingin ng kanyang mga mata, ito ay tila isang salamin ng nakaraan ni Leandro. Isang replika ng sarili niyang kabataan na akala niya ay hindi na kailanman magkakaroon ng katotohanan. Nagsimulang tumugtog si Leo. Ang bawat hagod ng kanyang bow sa mga kwerdas ng violin ay tila isang kwento ng pangungulila at pag-asa. Napakaganda ng musika, ngunit para kay Isa, bawat nota ay tila isang sigaw ng babala. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita niya ang paglapit ni Leandro sa hararap ng entablado. Tila hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Sino ang batang iyan? Narinig ni Isa ang bulong-bulungan sa katabing table. Kamukhang kamukha ni Mr. Quintero. Hindi ba't sabi nila ay walang anak ang mga Quintero dahil sa asawa niya? Ang bawat salita ay parang isang karayom na bumabaon sa puso ni Isa. Gusto niyang tumakbo sa entablado, kuhanin si Leo, at lumipad pabalik sa Cebu. Gusto niyang protektahan ang kanyang anak mula sa mga matang mapanuri at sa lalaking minsang nagbansag dito na hindi kanya. Natapos ang tugtugan. Ang lahat ay tumayo para magpalakpakan, maliban kay Leandro na nananatiling estatwa sa kanyang pwesto. Nang yumuko si Leo bilang pasasalamat, nagtama ang kanilang mga mata. Ang ama na hindi kailanman naging ama at ang anak na hindi kailanman nakilala ang kanyang pinagmulan. Dahan-dahang itinaas ni Yesa ang kanyang kamera para kumuha ng huling larawan, ngunit sa halip na ang anak, ang mukha ni Leandro, ang tumambad sa kanyang lente. Nakita niya ang panginginig ng mga labi ng lalaki at ang unti-unting pagkakabuo ng isang masakit na pagkilala sa kanyang mga mata.
Biglang lumingon si Leandro sa direksyon kung saan nakatago si Isa sa dilim. Tila naramdaman nito ang presensya ng taong 10 taon na niyang pilit na binubura sa kanyang konsensya. Isa? Ang mahinang bigkas ng mga labi ni Leandro. Sapat lang para mabasa ni Isa mula sa malayo. Naramdaman ni Isa ang isang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Ang maskarang suot niya sa loob ng 10 taon ay tila dahan-dahang natatanggal. Ang lihim na akala niya ay maililibing niya sa ilalim ng mga alon ng Cebu ay muling lumulutang, mas malakas at mas mapanganib kaysa dati. Sino ang unang luluhod sa harap ng katotohanan ito? Ang inang nagtago para sa kaligtasan o ang amang nagtaboy dahil sa kasinungalingan? 10 taon, Isa. 10 taon mo ba siyang itinatago sa akin? Bakit ngayon ko lang nalaman na may anak ako? Ang boses ni Leandro ay gumaralgal, puno ng halo-halong gulat, galit at isang uri ng pangungulila na hindi niya inaasahang mararamdaman. Hinarang niya ang daan ni Isa sa madilim na hallway sa likod ng entablado, malayo sa mga mata ng mga bisita. Ang kanyang mga kamay ay tila gustong abutin si Isa, ngunit nanatiling nakabitin sa hangin, natatakot sa lamig na bumabalot sa babaeng nasa harap niya. Dahan-dahang ibinaba ni Isa ang bit-bit na case ng violin ni Leo. Mahigpit ang kapit niya rito. Tila ito ang nagsisilbi niyang kalasag laban sa lalaking minsan nang sumira sa kanyang mundo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang sariling balat at ang bawat hininga niya ay tila isang matulis na tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang Isa na luluhod sa harap ng mga kintero. Itinatago? Isang mapait at tuyot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isa. Hindi ko siya itinago, Leandro. Ikaw ang tumalikod. Ikaw ang pumirma sa mga papel na nagsasabing wala kang pakialam sa batang nasa sinapupunan ko. Nakalimutan mo na ba ang gabing pinalayas mo ako sa gitna ng bagyo dahil mas pinaniwalaan mo ang mga kasinungalingan ni Celestina? Napapaatras si Leandro. Tila bawat salita ni Isa ay isang sampal na gumigising sa kanyang natutulog na konsensya. I thought, ang sabi sa akin ng doktor, hindi ako ang ama. I had the papers, Isa. Akala ko niloloko mo lang ako para sa pera ng pamilya ko. Pera? Humakbang ng mas malapit si Isa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na 10 taon niyang kinimkim. Tignan mo ako, Leandro. Tignan mo ang mga kamay ko. Ang perang sinasabi mo ay hindi kailanman nakarating sa amin. Mag-isa kong itinaguyod si Leo sa Cebu habang ikaw ay nagpapakasasa sa Karangyaan kasama ang babaeng pumalit sa akin. Ngayon, tatanungin mo ako kung bakit hindi mo alam. Dahil pinili mong wag malaman. Pinili mong itapon kami na parang basurang walang halaga. But look at him! He is my face, Isa! He is a Quintero! Git ni Leandro, ang kanyang boses, ay tumataas na sa desperasyon. May karapatan ako sa kanya. Anak ko siya. Sa sandaling iyon, ang tinig ni Isa ay naging kasing talim ng isang kidlat. Wala kang karapatan, Leandro. Nawalan ka ng karapatan nang lagdaan mo ang waiver of paternity 10 taon na ang nakalilipas. Para sa batas at para kay Leo, ikaw ay isang estranghero. Isang taong walang muka at walang pangalan sa buhay niya. At kung susubukan mong guluhin ang katahimikan namin, tinitiyak ko sa'yo, hinding-hindi mo magugustuhan ang makakalaban mo. Sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking column ng ballroom, isang anino ang nakamasid. Si Celestina. Nakasandal siya sa pader. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mamahaling clutch bag habang pinapanood ang tagpong yon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa selos at takot. Ang lihim na 10 taon niyang itinago, ang tungkol sa pekeng DNA result, ay tila isang ticking bomb na anumang sandali ay sasabog na sa kanyang mukha.
Hindi siya papayag. Hindi siya papayag na ang basurang si Isa ay muling makapasok sa buhay ni Leandro, lalo na ngayong may ebidensya na ito na magpapatumba sa kanyang posisyon sa pamilya Quintero. Kung kailangang dumanak ang luha at mawalan ng dangal ang iba para manatili siya sa itaas, gagawin niya. Naramdaman ni Isa ang presensya ng panganib, ngunit hindi siya lumingon. Kinuha niya ang violin case at mabilis na naglakad palayo. Iniwan si Leandro na nakatayo sa gitna ng dilim, tila isang batang nawawala sa sarili niyang mansyon. Paglabas ni Isa sa pintuan, nakita niya si Leo na naghihintay sa kanya kasama si Gabriel. Nang makita siya ng anak, mabilis itong lumapit at yumakap sa kanyang baywang. Sa init ng yakap ni Leo, naramdaman ni Isa ang bigat ng laban na darating. Bakit ba kailangang ang mukha ng pag-ibig ay siya ring mukha ng pinakamasakit na pagkakanulo? At hanggang kailan kayang panindigan ng isang ina ang kanyang galit kung ang sariling dugo ng kanyang anak ang tumatawag sa kanyang nakaraan? Huwag kang magpaloko sa mga luha ng babaeng yan, Leandro. Hindi ba halata? Ginamit niya ang batang yon para bitagin ka ngayong alam niyang mas mayaman ka na. 10 taon siyang nanahimik, bakit ngayon lang siya nagpakita? Ang boses ni Celestina ay kasing talim ng isang latigo. Umaalingaw-ngaw sa loob ng kanilang marangyang opisina sa Makati. Nakatayo siya sa harap ni Leandro. Ang kanyang mga kamay ay nakapaawang sa baywang habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at takot na pilit niyang ikinukubli sa likod ng makapal na makeup. Nakatitig lamang si Leandro sa isang litratong palihim niyang kinuha sa gala. Ang kuha ni Leo habang tumutugtog ng violin. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa imahe ng bata. Tila sinusubukang damhin ang dugong nananalatay sa mga ugat nito. Ang bawat linyada ng mukha ni Leo ay isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabigat na kabog sa kanyang dibdib na tila isang martilyo na bumabasag sa kanyang paninindigan. Pero Celestina, nakita mo ba ang mukha ng bata? Hindi kailangan ng papel para patunayang anak ko siya. Kamukhang kamukha ko siya nung bata pa ako. Mahinang sagot ni Leandro. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Celestina. Humakbang siya palapit at marahas na inagaw ang litrato mula sa mga kamay ni Leandro. Mukha? Sa dami ng lalaki sa Cebu, sa tingin mo ba ay ikaw lang ang pwedeng maging kamukha niyan? Leandro, isipin mo naman, noong panahong iyon, lumabas sa test na hindi ikaw ang ama. Nakalimutan mo na ba kung paano kanya gustong pagpirahan noon? Dahan-dahang lumapit si Celestina sa likuran ni Leandro at ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat nito. Ang kanyang haplos ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot, naghahanap ng mahinang bahagi para iturok ang lason. Naiintindihan ko, uhaw ka sa tagapagmana, pero huwag ang batang yan. Nakita mo ba kung paano siya pinalaki ni Isa? Isang batang baka lumaki sa galit at kasinungalingan. Isang batang gagamitin lang niya para perahan tayo. Huwag kang magpaloko sa mukha, Leandro. Ang mukha ay madaling kopyahin, pero ang katotohanan ay nasa mga papel na pinirmahan mo noon. Naramdaman ni Leandro ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Celestina ay tila mga patak ng asidong tumutunaw sa kanyang munting pag-asa. Tumingin siya sa salamin na nasa dingding ng kanyang opisina. Hinawakan niya ang sariling panga, ang matalas na ilong at ang bahagyang kulubot sa gilid ng kanyang mga mata. Lahat ng iyon ay nakita niya sa batang si Leo. Nararamdaman niya sa kanyang kalamnan ang isang kakaibang koneksyon, isang pintig na nagsasabing dugo niya ang nananalatay sa bata. Pero ang boses ni Celestina ay mas malakas, mas mapangapi at mas nakakabulag. Kung talagang anak mo iyan, bakit ngayon lang siya lumitaw? Patuloy ni Celestina, ang kanyang boses ay naging malambing na may kasamang lason. Bakit noong naghihirap ka pa sa San Isidro
Binitawan ka niya agad. Ngayong Quintero Logistics na tayo, ngayong bilyonaryo ka na, bigla siyang magpapakita sa isang event na alam niyang naroon ka. It's a trap, Leandro. Isang napakalaking bitag para sirain ang reputasyon mo at ang pagsasama nating dalawa. Napayuko si Leandro. Ang bigat ng kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na dahan-dahang dumudurog sa kanyang puso. Gusto niyang maniwala na si Isa ay hindi ganoong klaseng babae. Pero ang alaala ng fake result, 10 taon na ang nakalilipas, ay muling bumalik sa kanyang isipan. Ang sakit ng pagkakanulo na itinanim ni Celestina noon ay muling nag-alab. Anong gusto mong gawin ko? Mahinang tanong ni Leandro. Ang boses ay puno ng pagod. Ngumiti si Celestina, isang ngiting puno ng tagumpay. Humakbang siya sa harap ni Leandro at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Kailangan nating bawiin ang bata. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil hindi natin pwedeng hayaan ang isang Vergara na hawakan ang tagapagmana ng mga Quintero. Kunin natin ang kustodya. Ipakita natin sa kanya na hindi niya tayo pwedeng paglaruan. Kapag nasa atin na ang bata, malalaman natin ang totoo. At kung pera lang ang habol niya, ibibigay niya ang bata sa isang presyong kaya nating bayaran. Naramdaman ni Leandro ang isang malamig na panginginig sa kanyang likuran. Ang ideya ng pagkuha sa bata mula kay Isa ay nagdulot sa kanya ng kakaibang kaba. Pero ang laso ng pagdududa ay mas matindi. Ang pagmamahal niya kay Isa noon ay tuluyan ng natabunan ng takot na muling maloko. Sa kabilang dako, sa maliit na tinutuluyan ni Yisa sa Manila, kasalukuyang mahimbing na natutulog si Leo. Pinagmamasdan ni Isa ang kanyang anak. Ang bawat paghinga nito ay tila isang panalangin para sa kapayapaan. Hinawakan niya ang kamay ni Leo, ang maliliit na daliri na sadyang nilikha para sa musika. Sa labas, ang tunog ng mga sasakyan at ang ingay ng lungsod ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Hindi alam ni Isa na sa mga sandaling iyon, ang kanyang buhay ay muling pinagdidiskitahan sa loob ng isang malamig at marangyang opisina. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tumunog ang telepono ni Leandro. Attorney, ihanda mo ang mga papeles. Ang boses ni Leandro ay matigas na, wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Magsasampa tayo ng kaso para sa custody ng bata. Gusto kong makuha si Lucian Vergara sa lalong madaling panahon. Nang marinig iyon ni Celestina, lalong lumawak ang kanyang damangiti. Alam niyang kapag nagsimula na ang demanda, hinding-hindi na makakabangon si Isa. Gagamitin niya ang lahat ng koneksyon, pera, at impluensya para siguraduhing mawawala ang lahat kay Isa. Ang kanyang karera, ang kanyang dangal, at higit sa lahat, ang kanyang anak. Ang bawat hakbang ni Celestina ay tila isang laro ng chess at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang checkmate ang makukuha ng babaeng itinapon na niya noon sa putikan. Paano lalaban ang isang inang walang ibang sandata kundi ang kanyang pagmamahal laban sa isang pader ng yaman at kasinungalingan? At ano ang gagawin ni Leo kapag nalaman niyang ang amang hinahanap niya ay siya ring taong gustong kumuha sa kanya mula sa piling ng kanyang ina? Walang puwang ang awa sa loob ng korte, Isadora. Ang kailangan namin ay ang bata, hindi ang iyong mga drama. Mas mabuting ibigay mo na siya ng kusa bago pa namin tuluyang durugin ang maliit mong mundo. Ang mga salitang iyon mula sa abogado ng mga Quintero ay tila mga tipak ng yelong bumabagsak sa loob ng maliit na sala ni Isa. Nakatayo ang 3 lalaking naka-Amerikana sa gitna ng kanilang inuupahang apartment sa Manila. Ang kanilang presensya ay tila sumasakal sa hangin. Ang bawat gamit sa loob, ang lumang sofa, ang mga kwadro ng litrato ni Leo, at ang amoy ng bagong saing na kanin ay tila biglang naging marumi at walang halaga sa harap ng kanilang mararangyang sapatos.
Kabababa lang ni Isadora ng sandok. Kasalukuyan siyang nagluluto ng paboritong sinangag ni Leo bilang selebrasyon sa matagumpay nitong performance kagabi. Ang init ng kalan ay nananatili pa sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang puso ay biglang nanlamig. Sa kanyang harapan, ang puting sobre na may selyo ng Quintero Logistics ay tila isang hatol ng kamatayan na nakalapag sa lamesang kahoy. Custody? Halos hindi lumabas ang boses ni Isa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang binabasa ang mga legal na terminong nakasulat sa papel. Matapos ang 10 taon ng pananahimik, matapos ninyong sabihing hindi siya sa inyo, ngayon ay kukunin ninyo siya sa akin? Mr. Leandro Quintero is now asserting his rights as the biological father. Malamig na sagot ng abogado habang tinitignan ng may pandidiri ang butas na kurtina sa bintana. Tignan mo ang paligid mo, Miss Vergara. Isang maliit na apartment. Walang sapat na seguridad? Sa tingin mo ba ay sapat na ang pagmamahal para palakihin ang isang tagapagmana ng Quintero? We can provide him with the best schools, the best life. Things you can't even dream of providing with your measly income as a photographer. Naramdaman ni Isa ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang kuko na kumakalmot sa kanyang dangal bilang ina. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang bawat sakripisyo niya sa Cebu, ang mga gabing wala siyang kain para lang may baon si Leo, ang paglalakad sa ilalim ng initan para makatipid sa pamasahe, ay tila itinuturing na basura ng mga taong ito. Hindi nabibili ng pera ang 10 taon na wala kayo sa buhay niya. Matigas na wika ni Isa, kahit na ang kanyang mga mata ay nagsisimula nang mangilid ang luha. Ilayo ninyo ang mga papel na yan sa akin. Hinding-hindi ko ibibigay ang anak ko. Isang paalala lang. Isa. Dugtong pa ng isa sa mga tauhan ni Leandro. May hawak kaming mga litrato ng mga lalaking labas-masok sa studio mo sa Cebu. Sa tingin mo ba ay magiging paborable sa iyo ang husgado kung malaman nilang hindi maayos ang moralidad ng nagpapalaki sa bata? Napaatras si Isa. Ang tinutukoy nila ay si Gabriel at ang iba pa niyang mga kliyente. Ang maruming taktika ng mga Quintero ay nagsisimula na. Ang baluktutin, ang katotohanan para magmukha siyang masamang ina. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang buong pagkatao, ang pakiramdam na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay dahan-dahang bumubukas para lamunin siya. Sa pintuan ng kwarto, dahan-dahang sumilip si Leo. Hawak niya ang kanyang violin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Nakita niya ang panginginig ng kanyang ina at ang matitigas na mukha ng mga lalaking nasa sala. Mama, bakit po sila narito? Pinapaalis na naman ba tayo? Ang munting tinig ni Leo ay tila isang balisong na tumusok sa puso ni Isa. Mabilis na lumapit si Isa kay Leo at niyakap ito ng mahigpit. Itinatago ang mukha ng bata sa kanyang dibdib. Gusto niyang takpan ang mga tainga ni Leo mula sa mga boses ng kasamaan, pero alam niyang huli na. Ang laso ng nakaraan ay tuluyan ng pumasok sa kanilang tahanan. Umalis na kayo, ang sigaw ni Isa. Ang boses ay puno ng udyok ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Umalis na kayo, bago ko kayo ipahiya sa buong building na ito. Nang makaalis ang mga tauhan ni Leandro, napaupo si Isa sa sahig habang yakap-yakap pa rin si Leo. Ang bawat hikbi niya ay walang tunog, isang tahimik na pagtangis ng isang kaluluwang dahan-dahang dinudurog. Ang amoy ng sunog na kanin sa kusina ay tila simbolo ng kanyang buhay, ang simpleng kaligayahan na muling inagaw ng mga taong walang puso. Hindi pa natatapos ang gabi nang makatanggap si Isa ng isang tawag, hindi ito mula sa abogado, kundi mula kay Doña Aurora, ang matandang matapobreng ina ni Leandro. Isadora, ang boses ng matanda, ay kasing lamig ng semento. Huwag mo nang pahabain ang laban.
May pera kami. May kapangyarihan kami. Kung mahal mo talaga ang apo ko, ibibigay mo siya sa amin para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. O gusto mo bang makita siyang lumaking pulubi dahil sa katigasan ng ulo mo? I am giving you 24 na oras to sign the papers. O sisiguraduhin kong hindi ka na makakahawak ng kamera sa bansang ito habang buhay. Ibinalibag ni Yisa ang telepono. Ang bawat sulok ng silid ay tila nagiging kulungan. Tumingin siya kay Leo na ngayon ay nakatulog na sa sofa dahil sa pagod at takot. Ang mukha ng kanyang anak ay napakalinaw, napaka-inosente. Paano lalaban ang isang ibon na may bali ang pakpak laban sa isang dambuhalang agila na may matatalim na kuko? At sa gitna ng labanang ito, sino ang tunay na talo? Ang inang mawawalan ng anak o ang batang magiging biktima ng isang digmaang hindi niya sinimulan? Amanayin niya. Siguraduhin mong wala nang natitirang kopya ng mga dokumentong iyan. Kapag nahanap yan ni Leandro, hinding-hindi tayo titigilan ng basurang si Isadora. Sunugin mo ang lahat ng bakas. Ang boses ni Celestina ay tila isang nagmamadaling bulong, puno ng takot, na pilit itinatago sa likod ng kanyang pagiging dominante. Sa loob ng kanyang pribadong silid sa mansyon, ang tunog ng makina na tila ngumunguya ng mga papel ay ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan. Ang mga pahina na naglalaman ng katotohanan ay dahan-dahang nagiging maliliit na hibla, parang mga pangarap na pilit nilang binubura. Hindi alam ni Celestina, sa kabilang bahagi ng pinto, nakatayo si Leandro. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa doorknob, ngunit hindi niya ito ituloy ang pagpihit. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Bakit kailangang magsunog ng papel si Celestina sa gitna ng gabi? Bakit ang boses nito ay parang isang magnanakaw na natatakot mahuli? Samantala, sa isang lumang munisipyo sa labas ng San Isidro, dahan-dahang binubuksan ni Isadora at Gabriel ang isang makapal at maalikabok na folder. Ang amoy ng lumang papel at amag ay bumabalot sa paligid. Ngunit para kay Isa, ito ang amoy ng pag-asa. Sa tulong ng mga koneksyon ni Gabriel bilang guro, nahanap nila ang bakas ng lumang klinik kung saan isinagawa ang DNA test. 10 taon na ang nakalilipas. Huwag kang mawala ng pag-asa, Isa. Bulong ni Gabriel habang hinahawakan ang kanyang balikat. Ang katotohanan ay parang tubig. Laging nakakahanap ng butas para lumabas. Sana nga, Gabriel, dahil kung hindi, baka tuluyan na nilang makuha sa akin si Leo. Ang sagot ni Isa, ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit nagniningning sa determinasyon. Nakita nila si Aling Nena. Ang dating record keeper ng klinik na ngayon ay matanda na at nakatira sa isang maliit na dampa. Sa simula ay natatakot ang matanda. Ngunit nang makita ang litrato ni Leo, biglang nanginig ang kanyang mga labi. Naalala ko ang gabi na yon. Simula ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang malabong huni ng hangin. May isang magandang babaeng dumating. Mayaman siya, mabango. Pero ang kanyang mga mata ay puno ng dilim. Binayaran niya ang doktor para palitan ang mga resulta. Ang sabi niya, para lang daw iyon sa ikabubuti ng pamilya Quintero. Naramdaman ni Isa ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. 10 taon. 10 taon silang nagdusa ni Leo dahil sa isang kasinungalingang binayaran ng salapi. Ang bawat gabing umiiyak siya sa gutom, ang bawat araw na kinukutya siya bilang disgrasyada, lahat ng yon ay plano ng isang babaeng walang kaluluwa. Bumalik si Leandro sa kanyang silid nang hindi nagpapakita kay Celestina. Ngunit ang hinala sa kanyang isipan ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang tiwala. Nang makaalis si Celestina para sa isang charity event, dahan-dahang pumasok si Leandro sa opisina ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukan ang code ng maliit na vault sa ilalim ng desk. Sinubukan niya ang anibersaryo nila. Mali. Sinubukan niya ang kaarawan ni Celestina.
Mali pa rin. Sa huling pagkakataon, sinubukan niya ang petsa kung kailan sila kinasal. Ang petsa kung kailan niya tuluyang tinalikuran si Isa. Bumukas ang vault na may isang mahinang tunog ng mekanismong gumagalaw. Sa loob, sa ilalim ng mga alahas at pera, ay may isang kupas na dilaw na sobre. Nakasulat dito, Confidential Quintero laban sa Vergara. Dahan-dahang binuksan ni Leandro ang sobre. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng paghihintay. Nang mabasa niya ang mga salita sa loob, ang mundo ni Leandro ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang orihinal na resulta, ang dokumentong hindi nakuha ng shredder, probability of paternity, 79.79%. Naramdaman ni Leandro ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig habang yakap ang papel na yon sa kanyang dibdib. Ang bawat alaala ng kanyang kalupitan kay Isa ay bumalik na parang isang malakas na agos ng tubig na lumulunod sa kanya. Ang gabi ng ulan, ang pagtaboy niya sa buntis na asawa, ang pagtawag niya sa sariling anak na basura. Lahat ng yon ay nakasulat sa bawat hibla ng papel na hawak niya. Anong nagawa ko? Ang tanging bulong na kumawala sa kanyang mga labi. Ang bawat salita ay puno ng pagsisisi na tila isang lason sa kanyang dila. Sa labas, nagsisimula ng kumulog, isang pahiwatig ng isang malakas na bagyong paparating. Ngunit walang mas hihigit pa sa bagyong kasalukuyang sumisira sa puso ni Leandro. Ang lihim na itinago sa ilalim ng alabok ay buhay na at handa na nitong lamunin ang lahat ng mga kasinungalingang itinayo nila sa loob ng 10 taon. Paano haharapin ni Leandro ang babaeng kanyang winakasan ngayong alam na niya ang katotohanan? At ano ang gagawin ni Celestina kapag nalaman niyang ang kanyang pinakaingatang lihim ay nasa mga kamay na ng lalaking ginamit niya? Nasaan ang kaluluwa mo, Celestina? Paano mo natimurang makita akong sinisira ang sarili kong buhay, ang sarili kong anak, sa loob ng 10 taon? Ang boses ni Leandro ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay tila isang malalim na dagundong ng paparating na lindol. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang engranding kwarto, hawak ang nanilaw na papel ng DNA result na tila ba ito ay isang piraso ng mainit na uling na tumutupok sa kanyang palad. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga sa asawa, ngayon ay tinititigan si Celestina ng may matinding pandidiri. Sa harap ng malaking salamin, abala si Celestina sa paglalagay ng kanyang mamahaling lipstick. Ang kanyang suot na pulang bestida ay nagniningning, handa na sana para sa isa pang gabing puno ng pagpapanggap sa alta sosyedad. Nang marinig ang tinig ni Leandro, bahagyang napatigil ang kanyang kamay, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Isang matamis at mapang-uyam na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi habang dahan-dahan siyang lumingon. Ano na naman ba yan, Leandro? Isang pirasong lumang papel lang ba ang dahilan kung bakit mo ako ginugulo habang naghahanda ako? Itapon mo na yan, it's trash. Just like that woman from your past. Ang wika niya sa tono na tila ba wala siyang kinalaman sa krimeng ginawa niya. Trash? Humakbang si Leandro ng mabilis. Ang kanyang paghinga ay bumibigat. Ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib na tila ba may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso. Ito ang katotohanan na ninakaw mo sa akin. Binayaran mo ang klinika. Pinatikom mo ang bibig ng mga tao para lang maniwala ako na hindi ko anak si Leo. Pinanood mo akong palayasin ang sarili kong asawa sa gitna ng ulan habang daladala ang dugong bughaw ng mga Quintero. Biglang nawala ang nangiti ni Celestina. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng semento. Ang bawat linyada ng kanyang kagandahan ay napalitan ng isang anyo na tila ba isang sugatang ahas na handang manuklaw. I did it for us, Leandro. Para sa atin. Ano ang mapapala mo sa isang mahirap na litratista? Ano ang ibibigay sa iyo ng batang iyan, kundi pabigat?
Ginamit ko ang pera ko, ang impluensya ko, para masiguro na dito ka lang sa tabi ko, sa itaas ng mundong ito. Dito sa tabi mo? Ang tawa ni Leandro ay puno ng pait. Ang bawat luha na nagsisimulang pumatak sa kanyang mga pisngi ay tila mga lason na nanggagaling sa kanyang kaluluwa. Ang mundong itinayo mo ay gawa sa bangkay ng aking dangal. Ninakawan mo ako ng 10 taon bilang ama. Ninakawan mo ang isang bata ng pagkakataong makilala ang kanyang pinagmulan. You're not a wife. Celestina, you're a monster wrapped in silk. Naramdaman ni Leandro ang panghihina ng kanyang mga tuhod, ang bawat imahe ni Isadora, ang kanyang mga mata na puno ng pakiusap noong gabing iyon, ang kanyang nanginginig na katawan habang itinataboy siya palabas ng gate, ay muling bumabalik ng may matinding pait. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila ba ito ay unti-unting nadudurog sa ilalim ng bigat ng kanyang pagsisisi. Leandro, listen to me. Huwag kang maging tanga. Wala ka nang babalikan doon. Sigaw ni Celestina habang sinusubukang hawakan ng braso ni Leandro, ngunit marahas itong iwinaksi ng lalaki. Huwag mo akong hahawakan. Ang boses ni Leandro ay kasing lamig ng kamatayan. Lahat ng meron tayo, lahat ng yaman na ito, isaksak mo sa baga mo. Wala itong halaga kung ang bawat sentimo ay amoy dugo ng aking pamilya. Tumakbo si Leandro palabas ng mansyon. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan na tila ba nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang muka ay tila sumasabay sa kanyang mga luha. Ang tunog ng kanyang sapatos sa basang kalsada ay tila ang tanging ritmo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sa kabilang dako, sa harap ng maliit na apartment ni Isadora, naririnig ang tunog ng isang sasakyan na biglang huminto. Lumabas si Leandro, basang-basa. Ang kanyang tuksido na kanina ay maayos, ay ngayon ay lukot-lukot na at puno ng putik. Nang magbukas ang pinto, tumambad ang mukha ni Isadora, pagod at puno ng pangamba. Nang makita ni Leandro si Isadora, ang lahat ng kanyang katapangan ay biglang naglaho. Sa harap ng babaeng minsang itinuring niyang basura, dahan-dahang bumigay ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa maputik na semento, nakaluhod sa paanan ni Isa habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding paghagulgol. Isa, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Isa. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi. Ang bawat bigkas ay tila isang dalangin ng isang kaluluwang naghahanap ng kaligtasan. Nakatitig lamang si Isadora sa lalaking nasa paanan niya. Ang kanyang puso, na 10 taon nang naging bato, ay tila nakaramdam ng isang bitak. Ngunit sa likod ni Isa, lumabas si Leo. Hawak ang kanyang violin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito sa harap ng lalaking humihingi ng tawad sa gitna ng bagyo. Mapapatawad ba ng isang gabi ng pagsisisi ang isang dekada ng paghihirap? O ang ulan bang ito ang tuluyang lulunod sa huling pagkakataon na maging buo ang kanilang pamilya? Tatlo, hindi po sapat ang dugo para tawaging ama ang isang taong ngayon ko lang nakilala. Ang pagiging ama ay hindi nakasulat sa apelyido, kundi sa mga gabing hindi ako iniwan ng aking ina noong ako ay may sakit. Ang boses ni Lucian ay hindi nanginginig. Sa gitna ng malamig at seryosong silid ng korte, ang tinig ng 10 taong gulang na bata ay tila isang malakas na kampanang umaalingaw-ngaw, tumatagos sa bawat sulok ng silid at bumabasag sa katahimikan ng paghuhukom. Ang bawat salita niya ay tila mga maliliit na punyal na direktang tumatama sa puso ni Leandro, na nakaupo sa kabilang panig ng mahabang lamesang kahoy. Nakatitig lamang si Isadora sa kanyang anak. Nararamdaman niya ang panlalamig ng kanyang sariling mga kamay habang mahigpit niyang hinahawakan ang dulo ng kanyang panyo. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang mabilis na tambol, ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Leo, ang takot niya
ay unti-unting napapalitan ng isang hindi maipaliwanag na pagmamalaki. Ang batang iningatan niya sa kanyang sinapupunan habang naglalakad sa ilalim ng ulan. 10 taon na. Ang nakalilipas ay siya na ngayong tumatayo bilang kanyang pinakamalakas na tagapagtanggol. Tumingin ang hukom kay Leo. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng paghanga. Lucian, naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Mr. Quintero can give you everything. Magandang bahay, pinakamahusay na paaralan, at ang kinabukasan na pinapangarap ng marami. Are you sure about this? Lumingon si Leo kay Leandro. Sa unang pagkakataon, tinitigan ng bata ang lalaki ng diretso sa mga mata, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pangunawa na tila ba mas matanda pa ang kanyang isip kaysa sa kanyang edad. Nakita ni Leandro sa mga mata ng anak ang sarili niyang anyo, ngunit wala siyang nakitang anino ng pagkilala rito bilang isang magulang. I have everything I need, Your Honor. Sagot ni Leo sa wikang Taglish na natural sa kanya. My mama worked so hard para maging ganito kami. She is my father and my mother. Siya ang nandoon noong natuto akong mag-violin. Siya ang nandoon noong umiiyak ako dahil sa mga tanong ko tungkol sa papa ko. I don't need a rich father who only showed up when I became famous. I choose my mama. Narinig ang marahas na pagsinghap mula sa likuran. Si Doña Aurora ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel habang pinapakinggan ang pagtatakwil ng sarili niyang apo. Ngunit si Leandro ay nanatiling tahimik. Ang bawat hininga niya ay tila isang mabigat na pasanin. Nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang tagumpay na binuo niya sa loob ng 10 taon ay tila naging abo sa harap ng katapatan ng kanyang anak. Dahan-dahang tumayo si Leandro. Ang tunog ng kanyang upuan na kumiskis sa sahig ay tila isang mahabang buntong hininga ng pagkatalo. Tumingin siya sa hukom, pagkatapos ay kay Isadora at huli kay Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi niya hinayaang pumatak sa loob ng korte, ngunit ang kanyang balikat ay bagsak na, tila sumusuko na sa bigat ng katotohanan. Your Honor? Ang boses ni Leandro ay gumaralgal, halos pabulong na lamang. I am withdrawing the case. I am dropping all my claims for custody. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Maging ang abogado ni Leandro ay nagulat sa biglaang desisyon ng kanyang kliyente. Ngunit hindi tumigil doon si Leandro. Lumapit siya sa gitna, sa harap ng lahat ng tao at ng mga miyembro ng media na naghihintay sa labas. Naging bulag ako. Patuloy ni Leandro habang nakatingin kay Isadora. Naging duwag ako at hinayaan kong diktahan ng kasinungalingan ng buhay ko. Wala akong karapatang kuhanin ang isang batang hinding-hindi ko pinaghirapan. Isa, patawarin mo ako. Mula sa araw na ito, hindi ko na kayo guguluhin. I will make a public statement. Sasabihin ko sa lahat ang totoo na ikaw ang biktima dito at ako ang nagkamali. Nang lumabas sila ng korte, sinalubong sila ng liwanag ng araw at ng kumpol ng mga reporter. Sa harap ng mga kumukutitap na kamera, itinaas ni Leandro ang kanyang kamay para sa katahimikan. Sa harap ng buong bansa, inamin niya ang kanyang kasalanan, ang pagkakanulo sa kanyang asawa at ang pagtalikod sa kanyang anak. Ito ang kanyang paraan ng paglilinis sa pangalan ni Isadora, kahit na ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng sarili niyang reputasyon. Pinanood ni Isadora si Leandro mula sa malayo. Nararamdaman niya ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib na tila ba ang isang mabigat na kadena na 10 taon nang nakapulupot sa kanyang leeg ay tuluyan ng naputol. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, nakita niya ang isang anino sa di kalayuan. Si Celestina, nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay nanginginig sa matinding puot habang pinapanood ang kanyang asawa na humihingi ng tawad sa babaeng itinuring niyang basura. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang balikat ni Isa, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa sa bagong yugto ng kanyang buhay.
Ngunit ang tingin ni Celestina ay tila isang sumpa na hindi pa tapos. Tapos na ba ang laban ng isang ina ngayong nakuha na niya ang hustisya sa harap ng batas? O ito pa lamang ang simula ng isang mas mapanganib na galit mula sa isang babaeng nawalan ng lahat ng kanyang kapangyarihan? Ang karma ay hindi laging dumarating na parang isang malakas na bagyo. Minsan, ito ay parang isang tahimik na anino na dahan-dahang bumabalot sa'yo hanggang sa ma-realize mo na wala ka ng kasama sa gitna ng dilim. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing lamig ng marmol sa kanilang mansyon habang nakatingin siya kay Celestina. Wala na ang mga mamahaling gown, wala na ang mga ngiting mapang-api. Nakatayo si Celestina sa gitna ng sala, napapaligiran ng kanyang mga maleta. Ang balita tungkol sa pagmamanipula niya sa DNA results ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang pamilya Arguelles, na takot masira ang reputasyon sa negosyo, ay tuluyan na ring itinakwil ang sarili nilang anak. "Mommy, please, wag ninyo akong itaboy. Ginawa ko lang yon dahil mahal ko si Leandro." Ang pagmamakaawa ni Celestina, ang kanyang boses, ay nanginginig sa desperasyon. Ang kanyang mga luha ay nagpapahid sa kanyang makapal na maskara, dahilan upang magmukha siyang isang sugatang karakter sa isang trahedya. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nagiging dahilan para pumatay ng dangal ng iba. Celestina, ang matigas na sagot ni Doña Aurora. Dinala mo ang kahihiyan sa pangalang Quintero. Ang mga security ay nasa labas na. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa nila. Sa bawat hakbang ni Celestina palabas ng mansyon, nararamdaman niya ang matitinding tingin ng mga katulong na dati ay kanyang inaalipusta. Ang tunog ng kanyang mga maleta na kumakaladkad sa sahig ay tila isang malungkot na martsa patungo sa kanyang pagkawasak. Sa labas ng gate, wala nang sundo, wala nang mga flash ng kamera ng media na humahanga sa kanya. Tanging ang katahimikan ng gabi at ang pagsisisi na huli na para itama. Habang nagaganap ang pagbagsak ng kontrabida, isang tahimik na pagbangon naman ang nararanasan ni Isadora. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na gallery sa Makati, abala siya sa pag-aayos ng kanyang mga obra. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Wala na ang pakiramdam na siya ay isang biktima. Ang bawat litratong isinasabit niya ay simbolo ng kanyang tagumpay laban sa mapait na nakaraan. Pumasok si Leandro sa gallery, bit-bit ang isang puting sobre. Hindi na siya ang mapagmataas na negosyante. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapaguran at katotohanan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Isa na kasalukuyang nagpupunas ng isang frame. "Isa," ang mahinang tawag ni Leandro. Inabot niya ang sobre. Ito ay para kay Leo, isang trust fund na sapat para sa kanyang pag-aaral hanggang kolehiyo. Kahit sa ibang bansa pa niya gustong magpunta. At may kasama ring dokumento para sa isang bahay sa pangalan ninyong dalawa. Tumingin si Isa sa sobre, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa kanyang mga litrato. "Leandro, itinaguyod ko si Leo ng mag-isa sa loob ng 10 taon. Hindi ko kailangan ng pera mo para patunayang kaya ko siyang buhayin. Ang pera ay hindi makakabili ng mga gabing wala ka at hindi nito mabubura ang sakit ng pagtaboy mo sa amin." Alam ko, ang pagsuko sa boses ni Leandro. Hindi ito pambayad, Isa. Ito ay para sa katahimikan ng loob ko. Para malaman ko na kahit papaano, may nagawa akong tama para sa anak ko. Please, tanggapin mo na ito para sa kinabukasan ni Leo. Humarap si Isa sa kanya ng may kapayapaan sa mga mata. "Itago mo ang pera mo, Leandro. Kung gusto mong tumulong, gawin mo yon bilang isang taong nagnanais ng kapatawaran, hindi bilang isang taong gustong bumili ng kaligtasan. Hayaan mong si Leo ang magdesisyon kung kailan kanya gustong makita. Sa ngayon, ang kailangan namin ay ang katahimikan na ninakaw ninyo sa amin." Nang makaalis si Leandro, lumapit si Gabriel kay Isa. Hawak nito ang isang baso ng tubig at isang mainit na kumot para sa balikat ng babae. "Masyado ka nang napapagod, Isa.
Hayaan mong ako naman ang magtapos nito. Nilingon ni Isa si Gabriel. Ang init ng haplos nito sa kanyang balikat ay tila isang gamot sa kanyang mga sugat. Sa loob ng maraming taon, naging sandigan niya ang lalaking ito nang walang hinihinging kapalit. Dahan-dahang isinandal ni Isa ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Isang simpleng galaw, ngunit punong-puno ng pagtitiwala at nagsisimulang pag-ibig. Salamat, Gabriel. Salamat sa hindi pag-iwan, bulong ni Isa. Hinding-hindi kita iiwan, Isa. Tapos na ang ulan. Oras na para makita mo ang sikat ng araw na ikaw mismo ang gumawa. Ang malambing na sagot ni Gabriel. Habang ang gabi ay lumalalim, ang gallery ay tila nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Ang mga litrato ng mga mangingisda, ng mga inang nagtatrabaho, at ang pinakasentro sa lahat, ang litrato ni Leo habang tumatawa sa gitna ng dalampasigan ng Cebu, ay tila nagkukwento ng isang mahabang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may isang huling hamon na naghihintay. Bukas na ang grand opening ng kanyang exhibition na pinamagatang Liwanag ng Ina, at sa listahan ng mga darating, isang pangalan ang hindi inaasahang magpapakita. Isang taong magdadala ng huling piraso ng katotohanan na tuluyang magpapalaya kay Isadora. Sino ang huling bisitang ito na muling magbubukas ng pintuan ng nakaraan? At handa na ba si Yaisa na harapin ang huling yugto ng kanyang kwento? Hindi lahat ng sugat ay kailangang maghilom sa pamamagitan ng pagkalimot. Ang ilan sa mga ito ay kailangang manatili bilang isang pilat, isang paalala na minsan tayong nadurog. Ngunit mas pinili nating mabuhay at muling mabuo. Ang boses ni Isadora ay malumanay, ngunit puno ng paninindigan habang binibigkas niya ang kanyang pambungad na pananalita sa grand opening ng kanyang exhibition na Liwanag ng Ina. Ang gallery ay punong-puno ng mga tao, mga kritiko ng sining, mga kaibigan mula sa Cebu, at maging ang mga estrangherong naantig ang puso sa kumalat na kwento ng kanyang katatagan. Ang bawat sulok ng silid ay nagniningning, hindi dahil sa marangyang chandelier, kundi dahil sa mga kwentong isinalaysay ng kanyang mga larawan. Sa pinakasentro ng gallery, nakasabit ang pinakamalaking frame. Ito ay isang candid na kuha ni Leo habang tumatawa sa dalampasigan ng San Isidro, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng pait. Ang sikat ng araw sa larawan ay tila humahalik sa balat ng bata. Isang simbolo ng pag-asang hinding-hindi namamatay. Mula sa isang madilim na sulok, isang lalaki ang tahimik na nakamasid. Si Leandro. Nakasuot siya ng simpleng itim na polo, malayo sa kanyang nakasanayang marangyang anyo. Wala siyang dalang mga bodyguard, wala ring dalang mga mamahaling regalo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa larawan ng kanyang anak. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabigat na kabog ng kanyang puso. Ngayon lang niya napagtanto na ang tagumpay na hinabol niya sa loob ng 10 taon ay walang kwenta kumpara sa ligayang nakikita niya sa mukha ni Leo sa larawang iyon. Dahan-dahang lumapit si Isa sa kanya. Hindi siya nagpakita ng galit, wala ring bakas ng pait. Salamat sa pagdating, Leandro. Ang maikli niyang bati. Tumingin si Leandro sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang ganda ng mga kuha mo, Isa. Ngayon ko lang nakita ang mundo sa paraang nakikita mo. Patawarin mo ako kung huli na ang lahat para maging bahagi ako ng mga kwentong ito. Hindi pa huli ang lahat para maging mabuting tao, Leandro, sagot ni Isa habang nakatingin sa malayo. Ngunit ang kwento namin ni Leo ay tapos na sa yugtong kasama ka. Hayaan mong simulan namin ang bagong pahina na kami lang ang may hawak ng panulat. Tumango si Leandro ng may mabigat na kalooban. Alam niya ang kanyang hangganan. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang lumakad palabas ng gallery. Iniwan ang lahat ng kanyang pagsisisi sa loob ng silid na yon. Ito na ang kanyang huling pagbisita bilang isang anino sa buhay ng kanyang mag-ina.
Nagsimulang tumugtog ang violin. Lumabas si Leo sa gitna ng entablado. Ang bawat hagod ng kanyang bow ay tila isang dalangin ng pasasalamat. Ang musika ay kasing linaw ng kristal, umaalingaw-ngaw sa bawat puso ng mga nakikinig. Habang tumutugtog ang bata, lumapit si Gabriel kay Isa at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang pangako ng proteksyon na hinding-hindi mapapako. Isang espesyal na sandali ang naganap nang matapos ang tugtugan. Lumapit si Leo kay Isa at may iniabot na isang maliit na Polaroid na litrato. Ito ay isang kuha ni Leo para sa kanyang ina. Isang larawan ni Isa habang tumatawa ng totoo, walang halong takot, walang anino ng nakaraan. Para sa iyo, Mama, bulong ni Leo, dahil ikaw ang pinakamagandang subject sa buong mundo. Niyakap ni Isa ang kanyang anak ng mahigpit habang ang kanyang mga luha ng kaligayahan ay dahan-dahang pumatak. Ito ang katarungang matagal na niyang hinahanap, hindi ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang pagiging buo ng kanyang sariling pagkatao. Ilang linggo matapos ang exhibition, bumalik si Isa, Leo at Gabriel sa dalampasigan ng San Isidro. Ang alon ng dagat ay dahan-dahang humahalik sa kanilang mga paa. Ang amoy ng alat at ang preskong hangin ay tila naglilinis sa huling bakas ng dumi ng nakaraan. Wala na ang ulan, wala na ang dilim. Ang bawat click ng kamera ni Isa ngayon ay hindi na para itago ang sakit, kundi para ipagdiwang ang bawat sandali ng kanilang bagong simula. Ang liwanag sa dalampasigan ay hindi na lang sikat ng araw. Ito ay ang liwanag na nagmumula sa puso ng isang inang hindi sumuko, isang inang nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. Nakatingin sila sa malayo, sa abot-tanaw, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ano ang naghihintay sa kanila sa kabilang bahagi ng alon? At paano pananatilihin ni Isa ang kapayapaang ito ngayong ang lahat ng sugat ay naging bahagi na ng kanyang kagandahan? Lumipas ang 5 taon na tila ba isang mabilis na pag-ikot ng lente ng kamera. Sa dalampasigan ng San Isidro, kung saan ang bawat butil ng buhangin ay naging saksi sa pinakamasakit na paghagulgol ni Isadora, ngayon ay tanging tawanan at tunog ng banayad na alon ang naririnig. Ang dating madilim na bahagi ng kanyang buhay ay naging isang malawak na hardin ng mga alaala, hindi na para saktan siya, kundi para paalalahanan siya kung gaano siya kalakas. Nakatayo si Isa sa balkonahe ng kanilang bahay, bit-bit ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot. Ang mga linyada sa gilid ng kanyang mga mata ay marka na ngayon ng mga ngiting hindi napilit. Sa kanyang harapan, nakikita niya si Lucian na ngayon ay isang matangkad at guwapong binata na. Hindi na lang violin ang hawak nito, kundi isang professional na kamera. Sinusubukang kunan ng paglubog ng araw na tila ba isang gintong barya na nahuhulog sa dagat. Mama, tignan mo ang lighting na ito. Masayang tawag ni Leo. Ito ang tinuro ninyo sa akin, di ba? Ang sining ay hindi lang sa nakikita, kundi sa nararamdaman. Napangiti si Isa at dahan-dahang lumapit sa kanyang anak. Hinawakan niya ang balikat ni Leo. Ramdam ang tibay ng pangangatawan ng batang dati ay yakap-yakap niya sa gitna ng gutom at ulan. Tama ka, anak. At sa bawat litratong kukuha mo, laging tandaan na ang pinakamahalagang anggulo ay ang katotohanan. Sa loob ng bahay, lumabas si Gabriel bitbit ang ilang mga libro para sa kanilang itinatag na munting paaralan ng sining para sa mga batang mahihirap sa San Isidro. Ang pagmamahalan nila ni Isa ay hindi naging mabilis o mapusok. Ito ay tila isang dahan-dahang pag-akyat ng araw, nagbibigay ng init sa bawat sulok ng kanilang pagkatao. Nilapitan ni Gabriel si Isa at marahang hinawakan ang kamay nito. Walang kailangang sabihin, ang bawat titig nila ay sapat na para sabihing nahanap na nila ang kanilang kapayapaan. Natanong ni Isa sa sarili,
Napatawad na ba niya ang lahat? Ang kapatawaran para kay Isa ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay babalik sa dati. Hindi niya kailanman nakalimutan ang sakit, ngunit pinili niyang huwag nang hayaan ang sakit na yon na diktahan ang kanyang bukas. Si Leandro ay nanatiling isang malayo at tahimik na anino. Paminsan-minsan ay nagpapadala ito ng mga sulat para kay Leo. Mga sulat na puno ng paggalang at pagsisisi na tinatanggap naman ng bata ng walang puot, ngunit may malinaw na hangganan. Si Celestina naman ay naging isang babala ng tadhana, isang babaeng may lahat ng yaman, ngunit namumuhay sa gitna ng kawalan at pag-iisa. Sa huling pagkakataon sa gabing iyon, kinuha ni Risa ang kanyang lumang kamera, ang kaisa-isang gamit na bitbit niya noong siya ay pinalayas. Tiningnan niya ang lens at itinuon ito sa kanyang pamilya. Nakita niya si Leo na tumatawa habang kausap si Gabriel, ang sikat ng buwan na dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga ulap at ang payapang dagat. Dito niya nahanap ang sagot. Ang tunay na hustisya ay hindi ang pagbagsak ng mga taong nanakit sa atin. Ang tunay na hustisya ay ang kakayahang muling magmahal ng buo, ang makatulog sa gabi ng may malinis na konsensya, at ang makitang lumalaki ang iyong anak na may pusong marunong rumespeto at rumespeto sa sarili. Ang pag-ibig ng isang ina ay ang pinakamalakas na liwanag sa mundo. Maari itong dumaan sa pinakamalalim na anino, maari itong mabasag ng mga kasinungalingan, ngunit hinding-hindi ito mapapatay ng kahit anong bagyo. Sa dulo ng mahabang paglalakbay, ang bawat sugat ay magiging bahagi ng isang magandang obra maestra, ang kwento ng isang inang nagtagumpay sa pamamagitan ng katapatan at pag-asa. Huminga ng malalim si Isa habang ninanamnam ang amoy ng dagat at ang init ng pagmamahal na bumabalot sa kanya. Wala ng ulan, wala ng dilim. Tanging ang pangako ng isang bukas na puno ng liwanag.